MP2 versus digital bank. Saan ba talaga maganda ilagay ang pera mo? Sa left corner, ang undefeated champion ng masa, ang sandalan ng mga OFW, ang king of passive income na subok na ng panahon. Pag-ibig, MP2. Sa right corner, ang mga bagong salta, high-tech, nagbibigay ng daily interest, at ang favorite ng mga Gen Z, ang digital banks. Aminin mo, nalilito ka na rin ba? 2026 na at parang kabote na nagsulputan ang dami ng choices. Sabi ng tita mong financial advisor daw sa Facebook, "Iho, mag-MP2 ka. Safe yan. Yan ang nagpayaman sa lolo mo." Pero sabi naman ng topa mong teki na laging nasa coffee shop, "Pre, luma na yan. Dito ka sa digital bank. May 10% to 12% interest pa minsan pag may promo. Araw-araw pasok ang pera." Teka lang, bago mo ilipat ang pinaghirapan mong 13-month pay o ang ipon mo sa dugot pawis ang puhunan, hold your horses. May isang hidden trap sa digital banks na hindi nila sinasabi sa mga makikinang nilang ads. At may risk sa MP2 na baka hindi mo alam na pwedeng maging dahilan para malak ang pera mo sa panahong kailangan mo. Dito sa video na to, hihimay-himayin natin. Walang bias, walang bola. Sino ba talaga ang mas ligtas? Sino ang mas malaki ang kita? At sino ang mas swak sa bulsa mo ngayong 2026? Stay until the end kasi yung number 4 sa pag-uusapan natin, nako, ito yung part na madalas ikalugi ng mga excited mag-invest pero tamad mag-compute. Let's get ready to rumble. Kwento ko lang sa inyo si Maring Tessie, isang bagong bayani, OFW sa Dubai. Si Maring Tessie, masinop. Dati, todo hulog siya sa MP2. Kada sahod, diretso remit. Kampante siya kasi sabi ng gobyerno, tax-free daw at mataas ang dividend. Pero nitong nakaraan, habang nag-scroll siya sa Facebook pagkatapos ng shift niya, nakita niya yung mga screenshots sa group. May nag-post, "Wow, kumita ako ng 50 pesos today habang natutulog. Thanks, Cbank and Maya." May isa pa, buy MP2, hello 10% interest promo. Napaisip si Maring Tessie. Sabi niya, "Kuya Ben, parang lugi yata ako sa MP2 ah. Sa digital bank, araw-araw kong nakikita na lumalaki ang pera ko. Sa MP2, parang ang boring. 5 years pa bago ko mahawakan. Ilipat ko na kaya lahat ng ipon ko." Ramdam kita, Maring Tessie, at ramdam ko rin kayo. Lalo na kung minimum wage earner ka dito sa Pilipinas o kaya naman ay freelancer na hindi sigurado ang kita next month. Nakakatakot magkamali, di ba? Yung takot na baka ma-scam ka. Yung takot na baka kainin ng inflation ang pera mo. Yung takot na baka kailangan mo na yung pera pang ospital, hindi mo makuha. Kaya huwag tayong magpadala sa hype o sa kwento ng kapitbahay. Gamitan natin ng math at diskarte. Ngayon, pagbabanggain natin ang MP2 at digital banks sa 4 na rounds. Handa na ba kayo? Round number 1, the interest rate, ang tax trap. Pag-usapan muna natin ang paborito ng lahat, interest rate. Ito yung number na lagi naka-bold font sa mga ads. Sa digital banks tulad ng Ownbank, Netbank, Cbank, Maya at iba pa, makikita mo sa ads, earn up to 6%, 8%, minsan 10 to 15% interest pa. Pero take note, kadalasan promo yan, may conditions at may caps. Wow, ang laki diba? Nakakalaway. Samantalang MP2, historically, naglalaro sa around 7% in recent years. Minsan, umaabot ng 8% tulad ng dati. So sa unang tingin, parang panalo ang digital banks pag may promo, di ba? Pero teka, ito ang malaking pero na hindi ina-advertise ng mga bangko. May tinatawag tayong 20% withholding tax. Mag-compute tayo, my friends. Labas calculator, sabihin natin may 100,000 pesos ka. Sa digital bank na may 6% interest, 100,000 pesos times 6% is equal to 6,000 pesos. Yan sana ang kita mo sa isang taon. Pero kukunin ng gobyerno ang 20% niya sa tax. 6,000 pesos minus 1,200 pesos, which is tax, is equal to 4,800 pesos. Yan na lang ang net na matatanggap mo. So ang totoong interest mo ay hindi 6%, kundi 4.8% lang. Sa EP2, ang dividend dyan ay 100% tax-free. Batas yan. Pag sinabing 7% ang dividend rate, 100,000 pesos times 7% is equal to 7,000 pesos. Buong buo, walang bawas, walang kaltas, sa'yo lahat. Kita nyo ang difference? 2,200 pesos din ang nawala sa'yo sa digital bank dahil sa tax. Pambayad na rin yan ng kuryente o internet ng isang buwan. So sa round 1, kung pure profit ang habol mo at ayaw mong may kahati sa kita, MP2 ang panalo.
Pero wait, hindi lang yan ang labanan. Paano kung kailangan mo yung pera bukas? Round number 2, liquidity. Access sa pera. Ito ang deal breaker para sa marami. Dito madalas nagkakatalo. Sa digital banks, ang pera mo ay liquid. Ibig sabihin, parang tubig, madaling dumaloy. Kailangan mo ng pambayad sa Meralco, open app, pay bills, tapos. May emergency, nasirang motor, open app, transfer sa GCash, withdraw, tapos. Wala pang 5 minutes, hawak mo na ang pera mo. Sa MP2, nako, solid yan. Literal na solid kasi hindi gumagalaw. Nakalock yan ng 5 years. Pwede bang i-withdraw ng maaga? Pwede naman, pero may penalty. Kapag withdraw mo ang MP2 mo bago 5 years at hindi valid reason like medical or unemployment, makukuha mo ang puhunan mo pero kalahati or 50% ng kinita mong dividend ay babawiin nila. Sayang naman. Pinaghirapan mong hintayin tapos babawasan lang? Kaya tanungin mo muna ang sarili mo, kaibigan. Kailangan ko ba tong pera sa loob ng next 6 months to 1 year? Kung ang sagot mo ay oo, nako, parang awa mo na. Wag mong ilalagay sa MP2. Stress lang ang aabutin mo dyan. Sa round 2, kung emergency fund na pag-uusapan, digital banks ang panalo. Knockout ang MP2 dito. Tulog. Round 3, safety and trust. Gobyerno versus private. Alam ko ang iniisip mo. Nababasa ko ng utak mo. Kuya Ben, gobyerno ang MP2. Di ba kurakot dyan? Baka mawala ang pera ko tulad ng PhilHealth issue dati. Valid yan. Gets ko ang kaba mo. Pinaghirapan mo yan eh. Pero ito ang real talk. Ang MP2 ay government guaranteed dahil backing nito ang Pag-ibig Fund mismo. Isang government-owned fund. Hindi rin siya PTIC limited. Kaya hindi lang 1 million ang coverage niya tulad ng bank. Sa digital banks, safe din naman dahil regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero, ang insurance lang niyan ay PDIC. Alam niyo ba kung magkano lang insured? Hanggang 1 million per depositor per bank. Ibig sabihin kung may 1.5 million ka sa isang digital bank at biglang nagsara, yung 1 million lang ang babayaran ng PDIC. Yung sobrang 500k? Good luck na lang. Pila ka sa liquidation, baka aabutin ka ng shop o baka thank you na lang. So sa round 3, kung milyonaryo ka na, nax sana all, o nagpaplano maging milyonaryo, MP2 ang basig dahil walang limit ang guarantee. Pero kung under 1 million pesos naman ang pera mo, I would say tie o tabla lang sila sa safety. Round number 4, the compound effect. Ito ang the secret weapon. Ito na, ito yung sinasabi ko kanina na dapat mong abangan. Dito nagkakaalaman ang diskarte. Pag-usapan natin ang compounding frequency. Maraming digital banks ang nag-o-offer ng daily interest computation or daily crediting. Pero meron ding monthly. Either way, mas mabilis ang kita kumpara sa traditional banks, lalo na kung hindi mo ginagalaw. Ibig sabihin, yung kinita mo kahapon, kikita ulit ng interest ngayon. Yung kinita mo ngayon, kikita ulit bukas. Compound interest on steroids. Kaya kung short term, which is 1 hanggang 3 years ang usapan, ramdam na ramdam mo ang bilis ng paglaki ng pera mo sa digital banks. Parang rabbit, mabilis tumakbo. Sa MP2 naman, annual ang dividend. Once a year lang pumapasok sa account mo. Malaki nga ang rate, which is 7 to 8%. Pero once a year lang nagko-compound. Parang pagong, mabagal sa simula. So sino ang mas magaling? Ganito lang yan. Kung ang goal mo ay short term, pambili ng motor next year, pang travel sa Japan, mas panalo ang digital banks. Pero kung long term, which is 5 years pataas, pang college ng anak or pang retire, tatalunin pa rin ang taas ng dividend rate ng MP2 ang daily interest ng bangko dahil tax-free siya. So the verdict, sino ang panalo? So sino ang nanalo sa 2026 showdown? Ang sagot, ikaw. Ikaw ang panalo kung gagamitin mo sila ng tama. Hindi sila magkaaway, magkakampi sila sa wallet mo. Ito ang ultimate strategy. Digital banks. Dito mo ilagay ang emergency fund at panggastos mo. Yung pera na pwedeng kailanganin mo anytime. Ang target mo dito is 3 to 6 months worth of expenses. Pag-ibig MP2, dito mo ilagay ang future fund mo. Yung pera na bawal galawin para sa pagtanda mo o pangarap na bahay. Huwag mong pag-awayin ng kutsara at tinidor. Gamitin mo pareho para masarap ang kain. Tandaan mo to, ang pinakamagandang investment ay hindi MP2, hindi digital bank, at hindi crypto. Ang pinakamagandang investment ay ang sarili mo. Yung nanonood ka ng video na to hanggang dulo, investment yan sa kaalaman. At yan ang investment na hindi na nanakaw. Kaya simulan mo na. Kahit 500 pesos lang sa MP2 o kahit barya-barya sa digital bank,
Ang mahalaga, umuusad ka. Ngayon, gusto kong marinig sa inyong comments. Ikaw, anong goal mo sa ipon mo ngayong taon? Pang bahay ba o pang travel? Paki-comment naman sa baba. Malay mo, mamanifest natin yan.